Sa pagdating ni Sandro sa bahay ni Jasmine, naabutan na lamang niya na nasusunog na ang bahay nito. Nung naapula ang sunog, nakita naman ng mga pulis ang bangkay ni Rosetta at hinahanap nila ngayon kung nasaan si Jasmine. Iginapos naman ni Max si Jasmine at pinagsasampal pa niya ito para umamin si Jasmine kung nasaan na ang pera ngayon. Hindi naman sinabi ni Jasmine kung saan nila itinago ang pera. At napabilib naman ng gusto si Max sa galing na makipaglaban ni Jasmine, mas magaling pa siya sa kanyang mga tauhan at tinanong niya ito kung sino bang nagturo sa kanya, ang kanyang ina ba, at tinutukan pa ni Max ng baril si Jasmine para magsalita na ito. Dumating na nga sina Vito at Iris para makita na nila si Jasmine, kaya iniwan muna ng saglit ni Max si Jasmine sa kwarto para salubungin niya ang kanyang mga amo. Habang si Jasmine natanggal naman niya ang tali sa kanyang mga kamay at tumakas na siya kaagad. Hindi naman nila iso-surrender si Jasmine sa mga kapulisan dahil baka may alam na din si Jasmine na tungkol sa kanilang mga illegal na negosyo at si Vito nang bahala nito kay Jasmine pagkatapos makuha nila ang impormasyon na kailangan nila mula kay Jasmine. Ngunit sa kanilang pagdating sa kwarto, nagulat na lamang sila na wala na si Jasmine doon, kaya hinanap na nila kagad si Jasmine at pati na si Iris ay tumulong na din sa paghahanap dahil gustong-gusto na niya makita ang babae ni Tyrone. At naabutan nga ni Iris si Jasmine habang tumatakas ito, kaya tinutukan na niya ito kaagad ng baril. Sinabihan ni Iris si Jasmine na matagal na ba nila pinaplanuhan ni Tyrone ang kanilang pagtakas at ilang taon na siya ginagago. Sinabi naman ni Jasmine na hindi niya alam na may asawa na si Tyrone, ngunit hindi naniwala si Iris sa mga sinasabi ni Jasmine dahil malaking ebidensya na ang nasa kanyang sinapupunan. Humarap si Jasmine kay Iris para agawin ang baril nito at nag-aagawan na nga silang dalawa. Pero kahit buntis si Jasmine ay natalo pa rin niya ang lakas ni Iris. Pinaputok naman niya ang baril mula kay Iris at tumakas na kagad si Jasmine. Buti na lamang hindi malala ang tama ni Iris at isinugod naman kagad ni Vito ang kanyang anak sa ospital. Gayon pa man napaginipan ni Iris ang kanilang masasayang alaala noon ni Tyrone. Magkakaanak sana sina Iris at Tyrone noon, ngunit nakunan si Iris kaya gumuho ang lahat ang kanilang mga pinaplano para sa kanilang anak. Ginising ni Vito ang kanyang anak dahil binabangungot ito. Sa paggising ni Iris, sinabi naman ni Vito kay Iris na palalabasin nila na isang kriminal si Jasmine at sila ang biktima nito para maging wanted si Jasmine at mapadali na din ang kanilang paghahanap. Ang sabi ni Iris na dapat maunahan nilang mga pulis sa paghahanap kay Jasmine dahil kapag hawak ng mga pulis si Jasmine, sasabihin niya ang lahat na silang nagpadukot sa kanya at pinatay nila ang kanyang ina. At naniniwala pa rin sila na maraming alam si Jasmine na tungkol sa kanila. Samantala, inilibing na nga nila kaagad si Rosetta at nagmamanman naman sina Iris at Max sa buong paligid dahil alam nila na pupunta si Jasmine sa libing na kanyang ina. Nandoon nga si Jasmine pero hindi nila ito nakita at hindi na pumasok si Jasmine sa loob kasi alam niya na hindi siya ligtas nito at nasa paligid lamang ang kumidnap sa kanya. Sa hindi inaasahan, nakita ni Mang Berting si Jasmine at pinapasok niya ito kaagad sa kanyang sasakyan dahil dadalhin niya si Jasmine sa ligtas na lugar. Pero napapansin naman ni Iris ang kakaibang kinikilos ni Mang Berting kaya sinundan niya ito kaagad. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.